Ang fashion ay higit pa sa disenyo. Ito ay isang plataporma para sa pagbibigay kapangyarihan, isang pinagmumulan ng oportunidad sa ekonomiya, at isang paraan upang palakasin ang mga tinig ng kababaihan. Ang kinabukasan ng fashion ay huhubugin ng mga negosyanteng hahakbang upang mamuno, at ang mentorship ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabagong ito. Ang luxury fashion ay kadalasang nakakakuha ng atensyon sa pamamagitan ng kagandahan at pagkamalikhain, ngunit ang impluwensya nito ay mas malalim. Kapag ang mga kababaihan ay lumilikha ng mga negosyo sa fashion, hindi lamang sila nagkukwento ng mga kultural na kwento kundi lumilikha rin ng mga landas para sa ibang mga kababaihan upang umunlad. Ang fashion ay nagiging isang plataporma para sa pamumuno, kung saan maaaring hamanin ng mga kababaihan ang mga stereotype at palawakin ang mga oportunidad sa mga industriya na dating hindi kasama sa kanila. Sa kontekstong ito, ang mentorship ay hindi lamang tungkol sa gabay. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga pinto, pagbabahagi ng mga diskarte, at pagbibigay ng mga bagong negosyante ng mga tool na makakatulong sa kanila na malampasan ang mga hamon. Para sa maraming umuusbong na designer, ang paglalakbay sa fashion ay puno ng mga balakid. Ang pag-akses sa kapital, mga koneksyon sa industriya, at kaalaman sa negosyo ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng paglago at pagwawalang kilos. Pinapaikli ng mentorship ang learning curve na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng karunungan ng mga taong nakabuo ng matagumpay na mga tatak, ang mga batang negosyante ay nakakakuha ng pananaw sa parehong malikhain at komersyal na aspeto ng industriya. Pinalalakas din ng palitang ito ang komunidad. Sa halip na makipagkumpetensya ng mag-isa, natututo ang mga taga-disenyo na makipagtulungan, magbahagi ng mga mapagkukunan, at palakasin ang trabaho ng isa't isa. Ang mentorship ay nagpapatibay ng tiwala at nagtataguyod ng isang kultura kung saan ang tagumpay ay kolektibo, hindi individual. Ang nagpapatibay sa mentorship ay ang paraan ng pagsasama nito ng praktikal na gabay at inspirasyon. Natututunan ng mga batang negosyante ang kahalagahan ng katatagan, kakayahang umangkop, at pananaw. Nakikita nila kung paano binabalanse ng mga kilalang taga-disenyo ang pagkamalikhain sa istruktura, at nakakakuha sila ng mga tool upang mailapat ang mga aral na iyon sa kanilang sariling mga negosyo. Para sa mga kababaihan sa partikular, ipinapakita ng mentorship na ang pamumuno sa fashion ay hindi nakalaan para sa iilang piling tao. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng pagtitiyaga at tamang mga network, maaari rin silang umangat sa pandaigdigang pagkilala habang nananatiling nakabatay sa kanilang pagkakakilanlan. Kapag ang mga kababaihan ay binigyang kapangyarihan sa fashion, ang epekto ay umaabot ng higit pa sa runway. Nagiging mga huwaran sila para sa mga nakababatang henerasyon, lumilikha ng trabaho para sa mga komunidad, at nakakatulong sa muling paghubog ng pandaigdigang persepsyon ng luxury design. Ang ripple effect na ito ay nagbabago sa fashion bilang isang catalyst para sa mas malawak na pagbabago sa lipunan. Ang pagbibigay kapangyarihan ng isang babaeng negosyante ay kadalasang humahantong sa pagbibigay kapangyarihan ng marami pang iba. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga network ng kolaborasyon, ang pagtuturo ay nagpaparami ng epekto at tinitiyak na ang paglago ng industriya ay napapanatili. Ang kinabukasan ng luxury fashion ay nakasalalay hindi lamang sa inobasyon kundi pati na rin sa pagiging inklusibo. Habang parami ng paraming kababaihan ang umaangat sa mga posisyon ng pamumuno, nagdadala sila ng mga bagong pananaw na humahamon sa tradisyon at nagtutulak sa mga hangganan.